Another day, another J. Fern's wife story. At dahil undas nga ngayon, kagabi pa lang ay pinalambot ko na yung manok na dadalhin ko bukas sa sementeryo. Yan ang request nila dahil nagustuhan nila yung niluto ko nung birthday ko. Kaninang umaga maganda ang sikat ng araw pagising namin, kaya yung mga manok na nasa fly pen at mga nasa scratch pen sa kubo ay inilabas ko para maarawan. Halos 2 weeks kasing maulan kaya nilagay namin sila lahat sa scratch pen para hindi maulanan. Nang sa gayon hindi sila magkasakit dahil sobrang lamig paggabi, baka magkasipon ang mga cockerels. Mahirap ding alpasan ang mga cockerels kapag maulan dahil nakakainom sila ng maduduming tubig. Yung mga baby stag namin ay sa puno na hapon kaya mababasa ng ulan. Sobrang lakas ng ulan na may kasama pang hangin kaya malamang lamigin ang mga baby stag na nakahapon sa puno. Inilipat ko nga isa-isa ang mga scratch pen dun sa part na naaarawan para maarawan sila. Kulang nga lang ang scratch pen namin kaya yung ibang manok na nasa fly pen ay hindi ko na napainitan. Bukas sila naman ang papainitan ko. Bali 9 lang ang nailabas ko at bukas naman yung 7. Pagkatapos ko silang ilipat lahat, pinatuka ko na sila dahil nagkakagulo na ang mga manok dahil gutom na. May dala akong tubig kapag nagpapatuka dahil nililinisan ko ang kanilang patukaan kapag madumi. Hindi kasi maiwasang malagyan ng mga lupa ang patukaan kapag nagkakaykay ang mga manok. Kapupurga lang namin sa aming mga nung isang araw. Magaganda ang katawan nila at matatakaw pa rin kumain. Unti-unti na naming hinahaluan ng grains ang patuka nila ngayon dahil i-change feeding na namin sila. 4 months na kasi yung mga baby stag namin. Kapag tuloy-tuloy nang gumanda ang panahon, dadalhin na namin ang mga baby stag sa farm at itatali na sa cording area. Ayaw ng alpasan ni J. Fern sa range area dahil mababagsik ang mga baby stag na ito. Kapag inaalpasan kasi namin yan ay laging nagpapaluan kaya ang gusto ni J. Fern ay itali na agad sa cording area. Ganyan ang lagi naming problema sa mga bagsik line kapag kinukulong sa scratch pen bago aalpasan. Talagang nagpapaluan sila lagi, kaya delikado baka may mabalian. Sa malapit lang ulit sa kubo ito itatali para nakikita agad ni Ichad kapag merong napapahabid o kaya nagtatatalon. Yung mga bagong tali na galing sa range area ay medyo sanay na daw sa talian, marunong nang humapon sa tipi at hindi na nagtatatalon. Kaya pag dinala namin itong mga baby stag sa farm, yung mga nasa malapit sa kubong bagong tali ay ililipat na ni Richard at itong mga baby stag dito ang ipapalit naman para masanay din sa talian. Mukhang mag-iitlogan ang aming mga ulit. Diba sa magandang panahon. Ayan. Yung bagong bird stag na dinala namin dito, dyan mo na nilagay. Iba pa mga cockerels. Tumuka na yan pero gusto pang tumuka ulit. Nauuhaw na yata. Gusto nang uminom. Pagkatapos kong painumin ang mga manok ay inilabas ko naman ang aking mga sinampay dahil maganda ang sikat ng araw. Ilang araw na nga itong nakasampay at hindi matuyo-tuyo dahil laging umuulan. At pagkatapos ko ngang magsampay ay inasikaso ko na nga ang dadalhin namin sa sementeryo. Pinirito ko na yung manok, native chicken. Sa sementeryo nga kami nagtanghalian. Andun na sila lahat nung dumating kami. Kami na lang ang hinihintay bago sila kumain.
That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. Bye!